Grabe na ang mga nangyayari sa ating bansa mga kababayan dahil halos linggo-linggo na lamang ay nagkakaroon ng kilos protesta hindi lamang dito sa may bahagi ng Mendiola kundi sa iba't ibang mga probinsya sa iba't ibang bahagi ng ating bansang Pilipinas dahil nga sa patuloy na korupsyon na nangyayari sa ating bansang Pilipinas na hanggang ngayon ay hindi pa rin natin alam kung ano ang magiging resulta dahil nga nakapribado ang pagpupulong o investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Kaya naman ang ating mga kababayan Pilipino ay talagang galit na at hindi nila alam mga kababayan kung mapapanagot ba ang mga sangkot at mga punot dulo ng korupsyon na nangyari sa ating bansang Pilipinas. At numero uno na nga dyan si Saldico at kasama na nga dito si Martin Romualdez. Kaso mga kababayan, tila itong si Martin Romualdez ay magiging absuelto dahil ginamit siya bilang isang state witness. Kumbaga parang maghuhugas kamay itong si Martin Romualdez para hindi maturo ang pinakapunot dulo, ang pinakautak ng korupsyon na nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Kaya naman yung ating mga kababayan Pilipino ay galit na. Pati nga itong Mendiola mga kababayan, no? Grabe yung mga kapulisan na ating makikita. May isang opisyal pa na dumating pero hindi natin makikita o hindi natin mamukhaan kung sinong opisyal ang dumating dito at dumami yung mga bantay. Grabe oh. Kung titingnan nyo yung mga bakod na iniharang nila, ilang mga concrete barrier at saka mga pins, no? May mga tinik-tinik, ay grabe, napakarami mga kababayan. Pero kahit gaano pa yan karami ay kayang buwagin yan ng ating mga kababayan Pilipino. Pero naghahanda lang talaga yung ating kapulisan. Kung aakalain natin na ganyan lang kadami yung mga kapulisan na nandyan sa bahagi ng Mendiola, no? Hindi, napakarami niyan sa loob at sa iba't ibang bahagi ng labasan, pasukan ng Malacanang. So eto, grabe, galit na talaga ang ating mga kababayan Pilipino. So Marcos resign ang panawagan ng lahat. Marcos resign dahil ayaw pa panagutin ni Marcos Jr. ang mga kurakot ng mga opisyal dahil posible mga kababayan maisama at maituro siya dito dahil nga si Marcos Jr. ang pumirma ng national budget kaya posibleng sangkot din siya dito. Paulit-ulit ay magsalita para lahat ng Pilipino ay magising sa katotohanan na naubos ang kaban ng bayan. Ano po, kanina nabanggit nyo yung TV5 nandito nag-cover. I'm sorry ano? Uy, bakit umalis? Nandiyan pa yung sasakyan nila. Okay, ako, base sa akin na obserbahan mga kaibigan, yung GMA7 and ABCBN. GMA7, ABCBN, may araw kayo sa akin. Tandaan nyo, yung mukha na ito, ABCBN, GMA7, tandaan nyo ang mukha ito. Ito ang makakaharap nyo. Kung ang taong bayan ay magagalit, ito ang makakaharap nyo. Ito ang makakaharap na magnanakaw sa lipunan. Tandaan nyo ang mukha na ito. At ito ang makakalaman nyo, mga magnanakaw sa lipunan. At ang Partido Komunista, ito rin ang mukha ang hanapin nyo. Dalawa lang ang gusto ko mangyari sa Pilipinas para sa akin, ang komunista at saka korap sa Pilipinas. Yan lang ang gusto kong ayusin sa bansa dahil marami naman kami grupo na magagawa sa kanya-kanyang sa kanilang layunin. Basta ang layunin ko, mga kaibigan, korupsyon, komunista. Pero kanina sabi ng mga kahapon, sinabi ng aking mga kasama, magre-rebelde. Huwag tayo magrebelde, papunta sa NPA. Magrebelde tayo laban sa korupsyon. Magkaisa tayo, magbubuo tayo ng grupo. Rebelde laban sa korupsyon. Hindi rebelde laban para umakyat sa kabundukan. Pero wala na pala sa bundok. Wala na sa bundok ang NPA. Nandito, kahapon na, di ba nandun? O nandun kahapon sa mga pulis. Yung mga NPA. Ha?
Tandaan nyo mga kaibigan, hindi ko muna lalakasan ang poses ko para mas lalong klaro sa Pilipino. Tandaan nyo, pag ang Makabayan Bloc, National Democratic Front, NPA, mga kaibigan, pag sila nagprotesta at sila nagrally, ang hanap nila gulo. Gulo ang gusto nila sa lahat ng kanilang protesta o rally. Bakit? Yan ang hindi nyo alam. Bakit hindi nyo alam? Ang gusto ng NPA, ang gusto ng makakaliwa, ang gusto ng Makabayan Bloc na nasa Kongreso, gusto nila magkagulo. Bakit? Bakit gusto nila magkagulo mga kaibigan? Dahil naghahanap sila ng isyu, naghahanap sila ng sisihin. Walang ibang sisihin kung hindi ang gobyerno. Gobyerno ang una nilang sisihin. Sino ang nakaharap sa gobyerno? Ang kapulisan. Gusto nila ang kapulisan masira ang image sa taong bayan. Yun ang layunin ng Makabayan Bloc. Tingnan nyo ha, mga 3 days ago, may rally sa Batasan. Nagkaroon ng rally. Tingnan mo yung mga tao na yan, o yung mga pulis na yan. Nakaganon lang sila, nagpuprotekta sa atin. Tinadyakan pa. Nag-init ang dugo ko. Kasi kung nandun ako, tinadyak nila ang pulis. Ako rin ang tatadyak sa kanila. Ano ang kasalanan ng pulis doon? Wala silang kasalanan. Ang kasalanan nila ay nagtatanggol sa mga magnanakaw. Pero wala silang magagawa because they are only following orders from higher quarter, from their national leadership na bayad rin ay... Bayad din! Bayad din! Ito Wala akong sinabi. Nadulas lang ako. Nadulas. Sorry. Nadulas po ako. Sorry, nadulas po ako. Okay. Pero pakiusap ko lang mga kababayan, pakiusap ko lang. Yung mga halaman dito, ang apakan nyo lang yung lupa. Yung halaman natin, yung halaman na pinaghirapan, dapat hindi masira. Kasi kalikasan yan. Pag may mga halaman, para bang mawala problema natin pag nakatanaw tayo sa mga green. Kaya pakiusap ko, walang aapakan na mga halaman. Bagkus magtatanim pa tayo pagkatapos nito. Magtatanim tayo. At hindi tayo sagabal sa traffic. Mamaya na, hintuin natin traffic. Ay! Nagkamali ako. Kailangan ang daloy ng traffic is smooth. Huwag tayo magiging sagabal sa traffic. At huwag natin bigyan ng problema ang traffic enforcer, ang ating kapulisan, Oy! Security guard! Nakalimutan ko, anong oras yun? 10:24. Security guard! Nag-announce ako alas 10:24, nag-announce po ako na dapat naka-blocker sa inyo dyan na lahat ng magnanakaw, lahat ng mga lumalabas na sasakyan, pati nag-speaker Romualdez, dapat chine-check up nyo. Walang exempted sa batas. Security guard, narinig nyo? Security guard, narinig nyo? Lahat ng lumalabas na kotse, in and out, i-check up nyo. Dahil yun ang inyong trabaho. Hindi yung trabaho nyo na mangharang ng tao. Hindi nyo trabaho yun. Ang trabaho nyo, kung ang mga kagamitan ng Congress, ang pera ng taong bayan na nakalagay sa mga sasakyan, lalo na kay Romualdez, harangin nyo. Kami na ang magpaparusa sa kanya. Ang malaga lang mga security guard, tandaan nyo hindi ako nagbibiro. Security guard, hindi ako nagbibiro. May papanagutan kayo sa taong bayan. Pag nalaman namin na pinalusot nyo ang kagamitan ni Romualdez na ninakaw niya kaban ng bayan, mananagot kayo. Kasama kayo sa paparusaan ng taong bayan.